Brother Eli, kasi napasyal po ako doon sa bahay ko nung kasama ko sa trabaho. Bali, yung Kagara family, binabati ko rin. Ang tinanong ko po kasi sa kanila na, nag-ano ko sa kanila na manood po sila sa inyo ng, na panoorin po nila yung programa nyo. So, then nagsabi po sila na, ba't daw sila manonood? Nagmumura naman puro kayo. Ngayon, gusto ko po sana na mismo sa inyo manggaling yung paliwanag para po maintindihan nila kung bakit po kayo nagmumura sa TV. Kung pwede lang po. Unang-una, no? Pagkakain ka ng manok, kumakain ka ba ng manok eh? Opo. Ano ang pinakamasarap sa manok? Tinola ho para sa akin. Saka luto. Luto. Luto, ano? Yung party ng manok, ano paborito mo? Picho ho. Picho. Picho. Hindi ka marunong mamili. Ano po ba yung pinakamasarap na party ng manok? Yung pinakamasarap na party ng manok, pagka ikaw ay may sakit sa puso, picho. Sure. Aalisin mo pa yung balat. Pero pag wala kang sakit sa puso, ang masasarap na party ng manok, yung puwet, yung leeg, yung mga balon-balunan, yung ataya, ano masarap, ano, yung may mga kutkutin, ano, yung masarap talaga yun. Talagang yun ang sinasabi ng aking judgment, masarap yun. Ngayon, pag kinakain mo manok, ano ang tinatapon mo? Pag ano na pala, yung buto. Buto. Aha. Very good. Ano pa? Yung balahibo. Oo, tamo. Di ba? Ano pa? Tuka. Yung di ako kumakain na Yung tuka. Yung tuka, taka yung kuko. Oh, yung kuko. O, kita mo. Tuka, kuko, balahibo, buto, at saka balok. Yung nakadikit sa balon-balunan, may balok yun eh. Sino ang gumawa ng manok? Yung Diyos ho. Ang Diyos. Doon sa ginawa ng Diyos, may tinatapong ka? Para sa akin, wala. Hindi. Sa ginawa ng Diyos, may tinatapong ka? Yun wala ho. Meron nga. Sabi mo, tinatapon mo buto, balahibo. Di ba? Di ba ganon? Ngayon, ang ibig ko sabihin, ganito. Kung sa ginawa na mismo ng Diyos, may tinatapon ka pa. Sa sinasabi ko, ang ginawa nung kaibigan mong nakikinig, ang kinuha, buto, balahibo, balok, tuka, ikuko. Yun ang napagpupulot niya. Ang dai mong mapupulot sa sinasabi ko eh, no? Ang dai mong mapupulot eh. Pero, kung ang napansin niya, yung pagmumura, galit lang sa akin yun. Dahil, kung nakikinig ka talaga ng maayos, malalaman mo kung bakit ako sinasabing nagmumura eh. Kaya lang naman sinasabi ko nagmura, paratang ni Kilyaw yun eh. Hindi naman ako naniniwalang yung sabihin ko tanga, tarantado, mura yun. Hindi mura yun eh. My personal assessment of words, ano? Hindi mura yun eh. Yung tarantado galing doon sa salitang nataranta. Minumura ba kita pag sinasabi kong nataranta ka o natarantado ka? Yung tanga, galing sa Biblia. Yung gago, galing sa Biblia. Yung walang hiya, galing sa Biblia. Mura ba yan? At bilang mangangaral, hindi ba ako dapat gumamit ng salita ng Biblia? Yung hindi gumagamit noon, mga nanloloko yun. Hindi sila makapagsalita ng diretsyahan. Mga yun ang tinatawag ni Kristo, mga eskribas at pariseo. Pagpaimbabaw. Pero, if you are going to use the language of the Bible, sa Biblia may patutut eh. Diba? Pagka kinastila mo matindi. Ano ba yung patutut sa Kastila? Puta. Puta. Merong anak ng patutut. Anong tawag mo? Anak ng pi. Kita mo? Sasabihin mo ngayon, mura yon. Nasa Biblia yun, 17 ng Apokalipsis, 5. Basahin mo sa Biblia ang Kastila. Di ba? Tama po. Iha or iho de. Anong mangyayari mo? Sabi mo, nagmumura. Nasa Biblia yun eh. Pero iniiwasan kong sabihin dahil nga medyo talagang... Pero alam mo sa ating korte ngayon, by the opinion of the court, ngayon, may mga bagong jurisprudence. Hindi mo na pwedeng idemanda ang tao pagka sinabi putang ina mo eh.
Hindi na pwedeng demanda. Bakit po? Pinatunayan ng korte sa isang jurisprudence na nabasa ko, yun daw, expression na lang ng mga Pilipino eh. Naging bulaklak ng dila. It is not meant to align a person. Yun ang sabi ng korte. Alam ko, pupulutin na naman ito ni Kilyaw pero subukan mo. Baka ipagduktong-duktungin na naman kung saan-saan para palitawin tayong masama, no? Pero, yan ang talagang ugali niya si Kilyaw. Pero, masasabi ko ganito. Napatunayan ng korte, yung merong ina mo, yun, yung salita na yun, yung pala, ginagamit lang in instances na wala namang intention yung tao na magmalign. Kundi, naging self-expression lang. Kaya nga, minsan, magkumpare. Pare, sabi. Inang pare. Pare niya yun, ha? Tuntua sila, nagkukwentuhan. O, di ba? Sabi, meron pa nga akong kwento eh. O, eto kwento ko. Pwede yung mayor nangangandidato, no? Samuel in Isabela. Yung mayor, nangangandidato siya. Meron siyang kalaban, sinisiraan siya. Maniniwala ba ikakadya sa kalaban ko? Hindi ba bilang mayor, sino ang nagpagawa niyang tulay na yan? Sinabihan niya yung PI. yung PI, yung tulay na yan. Sino nagpatayo niyang PI na eskwela yan. eskwela yan? Bawat sabihin niya, may PI. No. Siya nga naman nagpatayo sumagot ngayon yung mga tao. Mabuhay ang PI na mayor. mayor. Ata mo? Yun. Ayon sa bagong jurisprudence, sinasabi yung salita na yung kuminsan without the intention to malign. Para naging expression na ng Pilipino yun. Kaya nga, magkatuwa yung magkumpare, naggaganunan eh. Una pare. Pare, sabi. O, di ba? Ina mo pare, sabi. Tuwa eh. Nadali mo pare, sabi. Ganon. O, tama? Pinakikita ko lang nasa intention kasi ng tao yan eh. Alam nyo, ginagamit ko yung salitang mga katarantaduhan. Sinasabi ko, mga katarantaduhan niya, katangahan niya, kawalangyaan niya, kagaguhan niya. Hindi to malign a person, but to speak the truth of that person. The truth regarding that person. Meron na talaga pastor na tarantado di ba? May pastor bang walangya? Wala. Meron. May pastor bang manluloko? Wala. May pastor bang gago? Wala. Ang daming gago dyan. Nasa TV pa nga, mga gago karamihan O ano gagawin mo? Tatawagin mo, reverendo, gago na nga, reverendo pa. Kaya, hindi ako nagmumura. I'm just telling the truth about them. As per my personal assessment based on the Bible. Maliliwanagan na po nila yan dahil... Maaari, siguro. Pero kung hindi pa sila maliwanagan, bahala na sila. Deligan ho yung galing.